The risen Christ in His double right to reign. Ang ibig sabihin, itong Kristo na nabuhay na mag-uli, may dalawang rights siya, meaning mayroon siyang dalawang karapatan para nga maghari. Maghari sa buhay ko, sa buhay mo, maghari sa sanlibutan ito, at maghari sa buong universe. Okay? Dalawang karapatan ng Panginoon. So we want to study that. We read first Philippians chapter 3, verse 20. For our citizenship is in heaven, from whence also we look for the Savior, the Lord Jesus Christ, who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto His glorious body, according to the working whereby He is able even to subdue all things unto Himself. Diyan sa salitang to subdue all things unto Himself, diyan natin kinuha ang title na ito. Na lahat ay pasusukuin ng Panginoon sa Kanya. Okay? At kung titingnan po ninyo ito, ipinapaliwanag dito ang kondisyon at relasyon natin sa Panginoon, and then ang kalagayan natin sa sanlibutan ito. Sa sanlibutan ito, tayo ay mga, anong tawag dito? Kung hindi tayo taga rito, anong tawag sa atin? Estranghero. Saan ba ang lugar talaga natin? Saan ang citizenship natin? Sa langit. Sabi diyan, for our citizenship is in heaven. Sabi ng verse 20. Our citizenship is in heaven. Nasa langit. So kung ikaw ay tunay na naligtas, dalawa ng citizenship mo. Sa sanlibutan ito, citizens of this country, the Philippines, kailangan tayo magbayad ng buwis, kailangan tayong sumunod sa mga utos ng sinasabi ng lupaing ito na kung saan nakatira tayo. But at the same time, we are citizens of heaven. So mayroon tayo ng dual citizenship. Wow! Hindi natin kailangang mag-apply pa ng visa para ma-aproban ang citizenship natin. At kung tunay tayo na naligtas, tayo nga ay tagalangit, so tayo po ay may visa na papunta doon. Hinihintay na lang natin ang ticket. Ano yung ticket natin? Kamatayan. O kaya pagbalik ng Panginoong Jesucristo. Okay? At kukunin tayo. Kung ikaw ay senior citizen, makinig, kasama ko mga senior citizens. Okay? May 3 citizenship ka. Citizenship na Pilipino ka, citizens of heaven ka, and then citizen senior ka. I'm saying that para maalaala ninyo, mga kapatid ko, ang kalagayan po natin sa sanlibutan ito. Pero itong kalagayan natin sa sanlibutan ito ay nagpapahiwatig din ng kalagayan ng relasyon natin sa Panginoon. Okay? Hindi po relihiyon. Paulit-ulit sinasabi ko yun sa inyo. Hindi relihiyon ang kailangan natin. Ang kailangan natin na maintindihan, itong relasyon natin sa Panginoon. At itong relasyon natin sa Panginoon, hinihintay nga natin siya na tagapagligtas na siyang nagligtas sa atin. We look for the Savior. Okay? So we are not looking for signs. Kung na darating ng Panginoon, kailan, ito na kaya, ito ng petsa. No, nobody knows. Walang nakakaalam. Bagamat marami ngang mga tanda na palapit at palapit na ang pagdating ng Panginoon. So, hindi tayo takot diyan. Hindi tayo matutuliro diyan. No? Parang ang China gustong bombahin ang Pilipinas and so on. We don't care about it as long as we are in right relationship with God. Okay? Nothing wrong to study about prophecy. I have doon sa YouTube channel natin ang tungkol sa prophecy. But I'm telling you, we are looking for the Savior. Waiting for the Savior. Darating ang Panginoon. At alam natin na kung dumating na ang Panginoon, kukunin ang mga tunay na mananampalataya at ang maiiwan dito ay daraan sa kahirapan. So, ito naman, pagdating ng Panginoon, babaguhin ang ating
vile body. Yung katawan natin nang hihina. Yung katawan natin na subject sa human frailties, subject sa mga pagsakit ng sanlibutan ito, babaguhin ito, papalitan ng katawang, hindi na mamamatay, hindi na magkakasala, at hindi na magugutom. Mga kapatid, you should be excited about it. Okay? Well, having said that, let me explain the double right of Christ to reign. Ang unang right o karapatan ng Panginoon. Now, I want you to listen carefully. This could be added to that series ng Enduring Sound Doctrine. Kasi po kung maintindihan po natin ito, hello, makinig ng maigi, you will not be passive sa araw-araw na na-experience mo, whether good or bad. Okay? But rather, it will strengthen you, malalo kang palalakasin, at pag naintindihan mo ito, then hindi ka takot maghirap alang-alang sa Panginoon at alang-alang sa Kanyang Ebanghelyo. Hindi ka rin takot na kotsain, alipustain ng sino mang tao if you will understand these things. So, kindly listen. The double right of Christ to reign, the first is Christ's natural right. Bilang Diyos, ang Panginoong Jesucristo ay mayroong karapatan na maghari sa buong universe dahil nga siya ay Diyos. Hindi dahil namatay siya at nabuhay na maguli. Mamaya pag-usapan din natin yon. Tunay nga na namatay at nabuhay na maguli ang Panginoon. So kahit na hindi siya pumunta sa sanlibutan ito, dahil siya ay Diyos, may karapatan siyang pagharian ang lahat. Being God, kasama niyang Ama, kasama niyang Banal na Espiritu, at siya ay Creator. Okay? Kung ikaw ang gumawa ng lahat, natural, mayroon kang karapatan na pagharian ang lahat ng bagay na yan. Okay, we read John chapter 1, 1 to 3. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by Him, and without Him was not anything made that was made. Na ang Word na ito ay kasama ng Diyos. The Word was with God. At ang ginamit na verb, the linking verb, is past tense. In the beginning was the Word. Pagsimula ng beginning, nandiyan na ang Word. Hindi siya kasama ng beginning. Kaya nga eternal ang Word. Si Jesus Christ ang tinatawag dito, the Word. At alam naman natin, itong Word na ito na tinatawag God, ay nagkatawang tao, si Jesus Christ. The Word was made flesh and dwelt among us. Ngayon, ang pangalawang diretso, the second right of the Lord Jesus Christ to reign, pangalawang karapatan ng Panginoong Jesucristo para siya ay maghari o pagharian ikaw at ako, ang sanlibutan ito at ang buong universo. Christ has the right to reign over everything because He redeemed us through His blood by His death on the cross. And we will try to see, makinig ng maigi, again, kung nag-aakala kayo na dahil naligtas na kayo, you can live on your own. Kaya mong gusto mong mabuhay at pwede kang mabuhay sa iyong sarili. Para sa iyong sarili. Hiwalay sa kapangyarihan ng Panginoon. Hiwalay sa layunin ng Panginoon. You are seriously mistaken. I tell you. Makinig ng maigi, mga mananampalataya. Because for 45 years, na nagbabasa ako ng salita ng Diyos, nakikita ko po may mga mananampalataya na hindi tama ang mindset. Okay? Habang nandito sa sanlibutan. So pag-aralan natin ito ng gusto. Dahil linigtas kita ng Panginoon, tinubos tayo sa pamagitan ng Kanyang dugo, sa pamagitan ng Kanyang kamatayan, at siya ay nabuhay na maguli, mayroon siyang karapatan na pagharian tayo, pagharian ang sanlibutan ito, at pagharian ang buong universe. Now, idagdag ko na, although I don't have that verses right now, but you can read it in Romans chapter 8, na even this world will be redeemed.
na ang sanlibutan ito ay papalitan ng kondisyon, yung parang ibabalik sa Edenic state. Okay. Well, hindi iyan ang topic natin ngayon. So we start explaining again this Philippians 2, 5, and 6. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Dapat mayroon tayo ng mindset na ganito, na nasa mindset ng Panginoon, na bagamat siya ay nasa purma ng Diyos. Ano ba ang purma ng Diyos? Diyos, Espiritu. Though He was, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God. Anong ibig sabihin ng thought it not robbery? Hindi niya iniisip na parang hindi pwedeng iwanan ang pakapantay niya sa Diyos. Para bagang, akin ito, hindi ko ito bibitawan. Hindi po. Binitawan niya ng Panginoon. Ito siya kapantay ng Ama, kapantay ng Banal na Espiritu. Nasa forma ng Diyos, Espiritu siya. The second person, ang sinasabi ko sa inyo, nagpakababa siya. Okay? At sabi sa verse 7, but made himself of no reputation and took upon him the form of a servant and was made in the likeness of men. Siya na nasa forma ng Diyos. Siya na kapantay ng Diyos. Hindi niya inisip na parang hindi na ito pwedeng bitawan. Binitawan po niya yon. Binitawan nga niya yon at kumuha siya ng forma ng tao. Took upon him the form of a servant. So alam na po natin, ang unang namuno o kaya nagpasakop ang Panginoon, nagpasakop siya sa kalooban ng Ama. At sasabihin ko muli ito, hindi po pinilipit ng Ama ang kamay ng Panginoon para sumunod sa Kanya. O kaya ang Panginoon naman ay parang pinilit lang para pumunta sa libutang ito. No, He willingly obeyed. So He took upon Him the form of a servant and was made in the likeness of men. Okay? Forma ng Diyos, Espiritu, nagpakababa siya, and then kumuha ng forma ng tao. And being found in fashion as a man. Nakita niyo, maliwanag, ano? And being found in fashion as a man, He humbled Himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Kita niyo? Grabe na pagpakumbaba ng Panginoon. What a great condescension. Nagpasakop sa Ama. In fact, sa pagiging tao niya, nag-serve pa siya sa tao. And then, hanggang sa kamatayan sa cross. Tingnan niyo ang naging resulta. Verse 9 and 10. Wherefore, God also has highly exalted Him and given Him a name which is above every name. That at the name of Jesus, every knee should bow of things in heaven and things in earth and things under the earth. Again, nandyan po yung sinasabi, subdue all things. Lahat ng mga nilikha sa langit, mga angelic beings, the cherubims, the seraphims, and all the angels, lahat po yan ay luluhod sa Panginoon. Makinig ng maigi. Nang hindi pa nagkatawang tao ang Panginoong Jesucristo, dati ba silang lumuluhod sa pangalan ng Panginoon o sa Panginoon? Yes. As God, lumuluhod sila. But this one is a different kind of subjection. May double right ang Panginoon para pagharian ang lahat ng bagay. Lahat ng nilikha, kasama na ang universe, kasama na ang lupaing ito. So, double right. Ngayon, itong kapangyarihan ng Panginoon, hindi po ito dahil siya ay Diyos. Itong pangalawang diretso ng Panginoon para maghari sa buhay natin at sa sanlibutan ito at sa buong universe, hindi po ito dahil siya ay Diyos, kundi dahil siya ay nagkatawang tao, bagamat siya ay Diyos, binayaran niya ang kasalanan mo at kasalanan ko, ginapi ni Satanas, tinalo ni Satanas, and therefore, he has the right to reign doubly or double reigning. Now, that's why, sabi po dito, kahit na yung mga things under the earth, all creatures under the earth, ano ba, sino bang mga taong under the earth? Sino bang nandyan sa ilalim?
Of course, nandiyan ang mga demonic beings na sabi ng Panginoon, kahit na sa ating kapanahunan ngayon, may mga ginapos na dyan na mga angels doon sa Tartarus. That's translated hell sa King James Version, but the Greek word Tartarus, chained. Nagagapos na yon, nandoon po sila. Lahat po ito sila. Luluhod po at kikilalanin ang Panginoon na Lord. Tingnan niyo ang verse 11. And that every tongue should confess that Jesus Christ is Lord to the glory of God the Father. Every tongue, meaning every creature, mag-recognize sila. Ang iba, they will recognize Christ as the Lord. To the glory of God the Father, rejoicing. Grabing paghanga, grabing kagalakan. Pero ang iba naman, nanginginig sa takot. Yung mga hindi ngayon nagpapasakop sa Panginoon, balang araw, luluhod ka pa rin doon. Pero manginginig ka sa takot. Because this is not the Christ na pumunta lang dito na maamo. This is the reigning Christ. Ang Kristo na maghahari. At kung hindi ka nga nagpasakop, nakakatakot humarap po sa Kanya. Kaya nga yung mga demons, mga angels na nagkampi kay Satanas, sila nga po ay kikilalanin pa rin ang Panginoon. He is Lord, pero nanginginig sa takot. Hello, pili ka dyan kung saan ka dyan. Now, I want to explain this through this verse. Kinig ng maigi, I tell you, pag naunawaan ninyo ito, then mayroon kang pangsanggalang kay Satanas at mayroon kang pagsanggalang sa mga problema, situations, mga hindi mo gustong nangyayari sa iyong buhay, mayroon kang pagsanggalang dyan kung paano ka mananalo. Okay, makinig ng maigi. For it was fitting that He, for whom and by whom all things exist, in bringing many sons to glory, to make the captain of their salvation perfect through suffering. Now, tama lang daw ito. Ipinapaliwanag ng Banal na Espiritu through the writer to the Hebrews. Okay? And I believe it is Apostle Paul. Na tama lang daw ito na ang Panginoon ay mag-suffer. Okay? Sabi ko sa inyo, pwede naman na iligtas lang tayo ng Panginoon, ipadala dito ang anghel para siyang mamatay para sa kasalanan natin, pero hindi po. The second person of the Father, meaning ang pinaka-beloved ng Ama, yun ang pinadala dito. At ini-explain dito ng Diyos, it was fitting for whom and by whom all things exist. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa Kanya, nangyari ang lahat o nagawa ang lahat at para sa Kanya ito. All things were created by Him and for Him. At sino yon? Si Jesus Christ. Colossians 1:16. For whom and by whom all things exist, para madala in bringing many sons to glory, para madala ang maraming mga anak sa kaluwalhatian. Ginawa si Jesus Christ to be the captain of their salvation. Ang their diyan, yung mga naligtas, yung mga anak. Captain of their salvation, pero, tingnan niyo ang word, very, very important, perfect, mature, complete, without flaw. Okay? Ginawa through suffering. Okay. Gusto ko ibigay sa inyo ang imagery nito. Ang picture. Sabi ng salita ng Diyos, tayo po ay hindi lang na nagkasala, makinig ng maigi, kundi tayo po ay nasa kampo ni Satanas. Nang hindi pa tayo naligtas, nasa kampo tayo ng Diablo, maniwala ka o hindi, yan po ang totoo. You are in the camp of Satan in darkness. Okay? At wala kang kakayahan na makalaya diyan.
Katulad din na wala tayong kakayahan na mabayaran natin ang ating mga kasalanan, wala din tayong kakayahan na makalaya dyan sa kamay ng diablo. And of course, that is logical and reasonable. Makinig ng maigi. Natalo kasi ang first Adam, si Adan. Bali ang pinuno ng humankind, si Adan, natalo sa law of war. Ang natalo, sakop. Tama? Pagtalo ka, sakop ka. Prisoner of war ka. At yun lahat tayo na mga nagmula kay Adan at kay Eva, nang isilang po tayo sa sanlibutang ito, sabi ng salita ng Diyos, by nature, we are children of disobedience. Kaya nga hindi ninyo tinuruan ng inyong mga anak na magsinungaling, pero natutong magsinungaling. Dahil ang kaloob-looban niyan sa naturalesa, dati ng makasalanan. Okay? And so, this is our condition. Makasalanan tayo, hawak tayo ng diablo, hindi tayo makaalis-alis doon. But here comes the captain of our soul, or here comes the Redeemer, ang tagapagligtas. Kailangang mapalaya tayo doon. At mapalaya tayo not using His power. Kaya makinig, hindi niya ginamit ang natural na kapangyarihan na kaya nimang lupigin si Satanas, kaya niyang i-disarm Satanas, kahit hindi siya mamatay sa krus ng Kalbaryo. Kaya niya yan. But you know, that is not fair justice. Okay? That's not fair justice. Why? Natalo ang humankind. Natalo ang humankind at nasanla tayo sa diablo, then ang hinihingi na hustisya ng Diyos, ang kasalanan ay kailangang bayaran. Kailangang mayroong mamatay. Para ang mga taong nandyan hawak ng diablo, then mapalaya diyan. And who is the only one who is qualified to do it? Ang sinless Son of God. Ang walang kasalanan na anak ng Diyos, nagkatawang tao, isinilang sa Birhen, lumaki na walang kasalanan. Siya lang po ang may right at siya lang ang qualified. At sinuong niya ang nakakapangilabot na pangyayari sa buong buhay ng Son of God. Siya po ay namatay na parang makasalanan. Nakakapangilabot yun. Kaya nga sumigaw ang Panginoon, my God, why hast thou forsaken me? Kasi ang Ama at ang Banal na Espiritu tumalikod sa Kanya dahil siya ngayon, ang Panginoon, ang ibinuhos ang puot ng Diyos sa Kanya. At sa pamamagitan nga ng kamatayan ng Panginoong Jesucristo, nabayaran ang kasalanan mo at ang kasalanan ko. Fair justice. Ang hinihingi ng Diyos na hustisya, si Jesus Christ lang ang nakabayad po niyan. At dahil nabayaran nga po niya, ang kaligtasan ay libre. So, hindi ko na yan babalik-balikan. Alam ko na alam ninyo yan. Pero makinig ng maigi. Dahil ang mindset natin sa tinatawag libre, akala natin dahil libre, mura. Dahil libre, ang ibig sabihin, less ang value. Kaya, ang attitude or mindset ng maraming mga mananampalataya, libre naman ang kaligtasan. Okay, wala namang itong epekto sa aking pamumuhay. Kaya, okay lang kahit na mamuhay ako apart sa layunin ng Panginoon, apart sa gusto ng Panginoon. Hey, you are seriously mistaken. That is not true. Pinalaya tayo ng Panginoon sa pamagitan ng kahirapan na dinanas ng Panginoong Jesucristo. That is valueless. Hindi mo kayang pantayan yun. Hindi mo kayang bigyan yun ng value na sabihin mo, ito ang amount ng kamatayan ng Panginoon. Ito ang bili. No.
that has infinite value. Pinaghirapan po yun, pero hindi ikaw ang naghirap, ang Panginoon. So, the image now is, nakakulong ka doon, pumunta ang Panginoon, dinaanan niya ang grabe na suffering, dinaanan niya mismo ang paghahataw ng diablo sa kanya. All the onslaughts of Satan, dinaanan niya ng Panginoon para makuha ka doon sa kampo ng diablo at maalis ka doon. Nakikita niyo ang image. Nakita niyo ang larawan. Parang ang Panginoon, kung nakakita ka ng mga pelikula, para siya ang leader ng komando, group of soldiers yan, mga elite soldiers, na ang task nila, kung may nabibihag na mga matataas na opisyal ng militar, kailangang palayain. So, mapipili sila ng mga elite na mga sundalo, ang task, ang mission, palayain yung mga bihag. And so, hindi po madali. Hindi madali yun. Daraan sila sa mahigpit na training. Daraan sila, of course, doon sa mahigpit na sitwasyon na kung saan nasa bingit o binggit ng kamatayan ang kanilang buhay. Okay? Parang ganon. At matapos nilang makuha yung mga bihag, ang mga kaaway nila o mga reinforcement ng kaaway nila, titigil na kaya? Wala kayang maghahabol para ipurso sila? Mayroon. And so, I want you to see na tayo binihag ng Panginoon mula sa kamay ng diablo at dinala tayo doon sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. This is still a journey hanggang ngayon. Wala pa tayo physically, literally, sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. True or false? Nandiyan na kayo? Wala. Darating pa ang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At establish niya ang kanyang kaharian literally, physically, sa sanlibutan ito. So habang journey pa tayo, nag-journey tayo papunta doon, sa darating talaga na Panginoon, we are looking for the Savior. Ano ang ma-experience mo? Ano ang ma-experience mo? Ano ang ma-experience ako? Katulad din ng experience ng Panginoon. Titirahin ka ng diablo. Hahabulin ka. That's why may temptations. Hello? Gusto kang pabalikin doon sa dati mong iniwan ng mga kasalanan. Gusto kang pabalikin doon sa mga sistema na alam mo mali. Gusto kang pabalikin na ang isip mo ay isip pa rin na makasanlibutan. Hindi doon sa isip na, hey, I'm a citizen of that country. Dapat naghahanda ako ng para sa doon, hindi para dito. Naintindihan ninyo? And so, ito po ang nangyayari. Kung minsan, maraming mga mananampalataya ang hindi nakaunawa dyan. And they thought that they are in the playground, waiting for the coming of the Lord. Total, mag-rapture naman. Kukunin naman ako ng Panginoon. So kahit anong gawin ko ngayon, again, you are seriously mistaken. Why? Nang binihag tayo ng Panginoon at dinala doon sa kanyang kaharian, that's our position and will be position, sa experience na ito ng journey natin as citizens of heaven and at the same time citizens of this country, makaka-experience po kayo, tayo, ng mga atake ng diablo. Pero sabihin ko rin sa inyo, mga kapatid at mga kaibigan, hindi ka dapat matakot, hindi ka dapat manlumo, hindi ka dapat matuliro, umataranta, because He is the captain of our salvation. Pagkapitan siya, meaning, tinalo niya Satanas, kinuha na tayo, nabihag na tayo, naagaw na tayo doon sa pagkabihag, dinadala na niya tayo papunta doon sa kaharian ng kanyang bugtong na anak. Then, ito ngayon, kung siya ay kapitan,
Mayroon bang kapitan na walang tauhan? Meron? Wala. Kung siya'y kapitan, may mga tauhan siya. Sa dinadaanan ba ng kapitan, mayroong karapatan ang mga tauhan niya na huwag sumunod? Mayroon? Naintindihan niyo ang military ranking or military chain of command? Mayroon ba? Pag sabi ng kapitan, kaliwang panig na! Sabi ka, ayaw ko dyan. Maraming tinik dyan, dito ako. Hindi ka subject sa kapitan. Baka hindi nga naman. Dahil ang kapitan, the Lord Jesus Christ, who conquered Satan and all his demons, siya nga po ang may karapatan maghari sa iyo. Siya nga po ang may karapatan mamuno sa iyo at mamuno sa akin. Why? He has that double right. Hindi lang bilang Diyos, kundi bilang God-man na binili ka niya sa mahalagang dugo, kinuha ka doon sa pagkaalipin ni Satanas at sabi ng Panginoon, hey, nakalabas na tayo. Sunod kayo sa akin. Sunod. Pero ayaw mo. Kapitan na walang sumusunod. Yan po ang ibig sabihin yan. And you know, God allows suffering. God allows temptations. God allows mga undesirable na sitwasyon para sa atin. Inaalaw yun ng Panginoon. Ang hindi mo gusto, inaalaw ng Panginoon not to break you totally, but to repair you. There must be the breaking. Sabi ng verse, baga, pinapreach ko na yan sa inyo, unless the seed falls to the ground and dies. Hindi po yan. It will just be alone. Pero when it dies, then it brings forth fruit. Okay? So that is the breaking of the old nature natin. Ito ang gusto ko, sabi ng Panginoon, mas marunong ako sa iyo, ako ang kapitan, ito ang mas tama sa iyo. Pag sinunod mo yon, agrabyadong puso mo? Bakit ito? Bakit pinadaan ako ng Panginoon dito? Bakit pinadaan ako ang sakit? Pang sakit. Pero sa dulo niyan, makinig ng maigi, sa dulo niyan is for your own good and for the glory of God. Okay? All things work together for good to those who love God and to those who are the called according to His purpose. So implications ng truth na ito, Christ is doubly qualified to rule over all things, for He exposed Himself to all Satan's temptations and to His final weapon, death, and broke it by rising from the dead. That's the explanation. Okay? Siya may double right kasi in-expose niya ang kanyang sarili doon sa mga atake ng Diablo, and then He came out victorious. He is now leading us to that victory. So, Hebrews chapter 2, itong verse, for as much then as the children are partakers of the flesh and blood, He also Himself likewise took part of the same, that through death He might destroy him that had the power of death, that is the devil, and deliver them through fear of death, were all their lifetime subject to bondage. Those are verses na gin-explain ko kanina sa image na yon, sa imagery na yon. Meaning, ang Panginoon, para mapalaya ka, legally, I say that word legally and fair, with fair justice, na pwede namang gamitin yung sarili ng kapangyarihan, but then kailangang bayaran ng kasalanan, so nagkatawang tao siya, pinasok niya mismo ang kampo ng Diablo, the death, pero sa pamagitan ng kamatayan, tinalo ni Satanas. Wow! Ang galing talaga ng Panginoon. Okay. Ang armas ni Satanas na kamatayan, yun ang ginamit ng Panginoon. At tinalo si Satanas sa pamagitan ng armas niya. And that's why sabi doon sa 1 Corinthians chapter 15, verse 26, the last enemy is death. Dahil nabuhay na maguli ang Panginoon, at ang mga tunay na mananampalataya ay mabubuhay na maguli. So we cannot be held by Satan captive still with fear
and in bondage of that death. We cannot. Ang mga taong tunay na mananampalataya, we are delivered through fear of death. Hindi na po tayo takot diyan. Biyaya ng Panginoon. And so, Christ as a ruler is not only powerful but sympathetic and compassionate. He is both a lion and a lamb. God, very powerful, makapangyarihan. Kayang-kaya niyang ipasuko ang lahat. At kahit na sino, kayang-kaya niyang ipasuko. Maging Satanas ang kanyang mga kampon. But then, God became man. At sa kanyang pagiging tao, nakuha niya ang diretsyo, ang karapatan, the double right na magharian ang mga nilikha. Pero ang paghahari nito ng Panginoon, makinig ng maigi, He is both a priest or a high priest and a king. Alam niyo ang word na priest or high priest, mataas na saserdote? Sa lumang tipan, ipinapaintindihan na hindi ka pwedeng makalapit sa Diyos kung hindi ka muna magdadala ng sakripisyo na i-offer ng high priest. Si Jesus Christ, siya na mismo nag-offer. Kaya hindi na natin kailangan ngayon ang mga pare o kung priest, dahil kung tunay ka na naligtas, pare ka sa harapan ng Panginoon. You are priest. You can go directly sa Panginoon. Now, but we have a high priest. Nasabi ng Hebrews chapter 4, hindi katulad ng mataas na saserdote sa lumang tipan na hindi maunawaan ang kalagayan ng mga nag-o-offer doon. Hindi maunawaan. Hindi makasympathize. Dahil siya rin, mahina din. Pero si Jesus Christ, makapangyarihan at dumaan sa suffering, dumaan sa kahirapan na dinadaanan mo, dinadaanan ko, dinadaan ng kanyang mga linigtas, kaya't nauunawaan ng Panginoon kung nanghihina tayo. Hello? Naunawaan ng Panginoon kung minsan nadi-discourage tayo. Naunawaan ng Panginoon na kung minsan nagdududa tayo. Pero dahil mayroon tayo ng high priest, sabi ng Panginoon, huwag kang matakot. Seeing then that we have a great high priest that is passed into the heavens, Jesus the Son of God, let us hold fast our profession. Huwag nang magpahina-hina. Bakit? Mayroon tayo ng high priest, ang Panginoong Jesucristo na nandoon na sa langit ngayon. Tapos sabi ng verse 15, for we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities, but was in all points tempted like as we are, yet without sin. Hindi siya high priest na hindi dumaan sa dinaraanan mo. Dinaanan niya yan. Ang pagkakaiba lang, hindi siya nagkasala. Kung naghihirap ka, kung tinutuya ka, kinukontra ka, kung may mga pag-alipusta sa iyo, huwag mong isipin na parang nag-iisa ka. Kasama mo ang Panginoon diyan. Kasama mo ang Panginoon. Kaya't ang encouragement dito, sabi sa verse 16, let us therefore come boldly unto the throne of grace that we may obtain mercy and find grace to help in time of need. Nangihina ka. May mga pangangailangan ka. May mga kahirapan ka. May mga nagkukontra sa iyo. Hindi makaunawa sa iyo. Para kang titigil na lang. Parang ma-discourage ka na lang. Tika muna. Think about Christ na mayroong double right para pagharian ka. He's not only powerful, He's a sympathetic high priest. He is both the lion and the lamb. And one of the elders says unto me, weep not, behold, the lion of the tribe of Judah, the root of David, has prevailed to open the book and to loose the 7 seals thereof. Siyang may right, kaya siya ang nakapagbukas noong 7 seals para hatulan ang sanlibutang ito. He has also the right to judge. At ito nga ang ginawa, at ang tawag siya dito, the Lion of the tribe of Judah. And I beheld,
And lo, in the midst of the throne and of the four beasts and in the midst of the elders stood a lamb as it had been slain, having 7 horns and 7 eyes, which are the 7 spirits of God sent forth into all the earth. Lion, that's a ferocious animal, the king of the jungle. Mabangis po yan. Alam? Naku, kahit na pinapatay na itong lamb, hindi yan umiiyak. Oo. Maamong-maamo. And yet, that's the picture of the Lord Jesus Christ as God, man. God who is powerful, yet man as sympathetic like the high priest. Naintindihan? So, hindi tayo dapat ma-discourage. Okay? Ito ang Kristo ng Biblia. I-combine mo yung ugali na yan, makapangyarihan at mabait. Nako, very beautiful. Ha? Kung ang Diyos, ang nakilala lang natin na Diyos ay makapangyarihan, He is great. Medyo takot ka, lumapit. Baka paglapit mo, katulad ng ibang mga makapangyarihan, paglapit ng mga mahihina, diyan ka lang. Aapak-apakan pa dahil mahina. No. Our God is great, but He is good. For thou art good and doeth great things. Kaya dapat po siya katakot, thou art good. Sabi ng salita ng Diyos, nagpapatawad siya sa atin. Kinikilala niya na mahina nga po tayo. So let us not turn away from the Lord. We who are ruled by Christ must serve Him without fear, but with love and awesome reverence. Itong hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon na pinaglilingkuran mo kung tunay ka na naligtas, kapitan ng ating kaluluwa, paano natin ito paglilingkuran? Kailangan ba tayong hatakin para sumunod? Ha? Kailangan ba tayong i-push? Itulak? No, we should serve Him without fear. Ano nga ang opposite kung wala ka ng takot? You are in love. Di ba? Hello? Natatakot ba kayo sa iniibig ninyo? Takot kayo? Kayong mga may asawa, takot ka ba sa misis mo? Misis, takot ka ba sa mister mo? Oo, hindi ka takot, di ba? Mayroon ka ng reverence. Iba yung reverence kaysa fear. Ang fear is fright. You run away from. Ang reverence is you run away to. Di ba? Dahil hinahangaan mo, gusto mong maging malapit ka sa Kanya dahil hinahangaan mo. Tama? Pero napakapangit nito, napaka-cruel nito, ayaw ko, tumatakbo ka. It's the most beautiful person in the whole universe as far as your eyes are concerned. Right? Kahit na sabi ng iba, muta sa iba, mutya na sa akin. That's right. Because you are in love. You are in love. And you know, I'm telling you mga kapatid at mga kaibigan, if we are in love to the Lord Jesus Christ, and He is really very lovable, you want to serve Him without fear, but with love and reverence. Sana, makita natin ito, kahit na anong daanan natin, huwag tayong matakot, huwag tayong mag-isip na layuan ang Panginoon. Magkanya na lang o magsarili na lang tayo sa gusto nating paraan, gusto nating layunin. Kundi, okay lang Lord, hindi ko maunawaan kung bakit pinapadaan mo ako dito, but you're the captain of my soul, the captain of my salvation. I'll follow you. I'll follow you. I'll take up the grace, your mercy. Susundin po kita. That He would grant unto us that we being delivered out of the hand of our enemies, right? We are delivered out of the hand of our enemies, might serve Him without fear, in holiness and righteousness before Him all the days of our life.
Oh, masarap po sumunod sa Panginoon. Hindi dahil walang problema. Hindi dahil walang kahirapan. Hindi dahil palagi kang masagana. Hindi po. Kahit na balatan ka pa, kahit na ano mangyari sa iyo, kung tunay ka na na-inlove sa Panginoon, it is sweet to follow the Lord. Sana itong nangyayari sa atin. Sana itong nangyayari sa mga eklesiya ng Panginoong Jesucristo. The Lord bless us.